Hello! What's up mga mamis? For my today's video ay narito ako sa aming kapitbahay. Dito kasi marami silang niyog. Dito sa Quezon, maraming puno ng niyog. Kaya siguro dito ay uso ang palaspas. Pero Hindi ko naman kaya umakyat kaya umupa na lamang para pagkuha ng palaspas. yung ginagamit pong pang palaspas, yun pong murang talbos ng niyog. Yung pong isang ganito po ay marami po kayong magagawa dito. Yung isang malaking ganito, marami po kayong mapuputol. Yan. Kaya pag kayo ay kumuha ng ganito, kailangan po ay yung walang sira para marami kayong magagawang palaspas. Pagka pangbenta kasi, di para konti lang. Para maraming magawa yung isang mahaba. Marami pong style ng palaspas at ituturo ko po ngayon yung iba't ibang style ng palaspas. Ito yung sa mga dulo. Ito yung iba gusto nila yung maraming ganito. Yan. Yung iba naman gusto yung kakaunti. So ito gagawa tayo yung maraming, pwede nyo gawing maraming design dito sa isang ganito. Lahat ng gusto nyo style ay dito nyo sasama. Ito ay mga pang sarili. Kung gusto nyo sariling gawa, ganito. Ay, practice lang ina. Yan. Yan. Ngayon kung halimbawa ay wala kayo stapler, pwede naman ganito lang. Itatalian nyo lang dito. Yung original kasi na paggagawa ng palaspas, nung unang panahon, wala naman ng stapler. Ganito tinatalian lang. Maganda din naman eh. Ngayon lang ay uso na yung stapler, kaya nagsistapler na yung mga tao pag sila ay gumagawa. Ganyan lang siya. Pwede rin ang ganito. Ito po yung ganitong style. Gusto nyo yung ganitong style, ay madali lang po yun. Inyo po nang tatanggalin ito isa-isa dito. Yan. Tatanggalin nyo ito din sa tingting. Yan, lahat. Sa dampano tayo tumambay. Sabi naman, para kita natin yung kung anong ginagawa nila. Kung naghahakot. Gaganyan lang ninyo. Baligtad, taas, baba, taas, baba, taas. Paikot-ikot lang po yan mga mamis. Napakadali lamang. Sa likod. Yan. Ganyan na, yan. Ikot-ikot lang. Kayo po kung saan yung maaluan. Pwede kayong umpisa sa taas. Pwede rin sa baba. O, kung saan gusto nyo mag-umpisa. Yung pangtinda, yung madalian lamang, yung hindi masyadong mahihirap para makarami kayo. Kailangan pantay-pantay. Kung ano yung din sa kabila, ganun din sa kabila. Laging pantay yung dalawa para maganda yung labas at maganda tingnan yung inyong palaspas. Ang una po ay ganitong gawin natin. Pwede pong patalikod. Ayan. Patalikod ang stapler nyo. Ayan. Patalikod siya. Pasensya na kayo, yung kuko ko ay madumi kasi magabok aring palaspas. Ayan. Ang ingatan nyo lang mamis, ay naku, na stapler yung kamay ko. Ayan o, dumugo. Yan ang ingatan nyo, baka kayo matitano, kulang pa yung 20. Sakit na stapler yung kamay ko.
Ito mga mamis, ang iba't ibang style na nagawa ko sa pagtitinda ko ng palaspas. Yan, pipili kayo dyan. Napakadali lang. Kung alin ang gusto nyo bilhin dyan. Sinatawanan ako kasi video ako ng video. Hindi na tapos. Wala na ako nagawa kundi mag-video. Mga walang anak buhay dyan. Imbis kayo magtamad-tamad, magtinda kayo ng palaspas. Ako ay magsasaing muna. Paano ka makarami? Magsasaing ka pa. Ay nawalan kami ng gas. Ay doon ako magsasaing sa labas. Ang tagal doon magdikit ng apoy. May apoy pa. Dito ngayon nagluluto kasi naubusan kami ng gas. Kung kailan naman may ginagawa at kung kailan kailangan ng oras, ay talagang tsaka pa nawala ng gas. Ay tsaka pa bibili ng gas pag nakabenta ng palaspas. Sasaing muna ako. Ito ang aming ulam, pinais na sapsap. Ito ay niluto na ng marami para bukas ay hindi na magluluto maghapon. Alin na lang ang ulam kasi ang hirap magluto din sa apoy. Magsasaing na lamang, tapos maghapon na itong ulam para maraming magawa. Kasi naghahapit. Minsan lang sa isang taong kaya ang palaspas. Ito lang yung pagkakataon na kumita ng mil-de-mil. Hindi naman mil-de-mil. Siguro mga 2,000. Ito lang hagadahan dito sa probinsya mga mamis. Pag nawalan ka ng gasol, pwede ka magluto sa kahoy. Masipag ka lang mangahoy. On the spot, mayroon kang magagamit. Kaya napakadali at napakatipid pa dito sa probinsya, mga mamis. Ito mga mamis, ang iba't ibang style na nagawa ko sa pagtitinda ko ng palaspas. Yan, pipili kayo dyan. Napakadali lang. Kung alin ang gusto nyo bilhin dyan. Sinatawanan ako kasi video ako ng video. Hindi na tapos. Wala na ako nagawa kundi mag-video. Ang hirap gumawa ng palaspas. Bago ka makatapos ng isang ganito, ay may 10 minuto. Pagka ikaw ay mabilis-bilis, ay 8 minuto. Pagka ikaw ay mabagal, mahigit pa sa 10 minuto. Ang sakit na yung kamay, ito, masakit to. Tapos masakit ang liig, tapos tumayo, sakit ang baywang. Nako, lahat ng katawan sa masakit, pati mga paa, ngalay. Kaya yung mga bibili dyan, na sobra namang mga barat, ay wag namang tawad. Ay 10 piso, mayroon pa na tawad na 5 piso eh. Talagang mga kambabarat, hindi nila alam na mahirap maggawa ng palaspas. Sana nga rin dapat 30-han. Wala namang bumibiling 30 eh. Gusto yung laging 20 lang. Ako. Ito. Ganda. Pwede nyo lagyan ng ribbon kung gusto nyo, matyaga kayo. Pwede nyo rin hindi lagyan. Parehas lang kasi ang benta, ang presyo. Ang may ribbon, 20. Ang wala ribbon, 20 rin. Ang kagandahan lang na rin ay mabilis mabenta kasi maganda siya. Doon sa pag nagtitinda ka ng palaspas, sa pagandahan doon, kailangan maganda at attractive yung palaspas mo para mauna mabili. Pag pangit, ay hindi masyado mabili yon, tatawaran sa iyo 5 piso. Ay sayang din naman yung hirap at pagod mo. Kaya pag gumawa ka, gandahan mo na para pag maganda, ay di mahal, 20. May sasabihin pala ako sa inyo mga mamis. Pag kayo ay may ginagawa na pangmatagalan, tulad na rin, halimbawa gumagawa kayong palaspas, o naghihimay kayo ng mga gulay, o nagtuturo kayo sa inyong mga kids sa pag-aaral, kailangan naka-straight body kayong ganito. Para hindi sumakit yung baywang mo. Kasi pag tayo ay may edad na at tayo ay pag umupo ay nakaganon, hindi maganda ang posisyon, ay malimit sumakit yung baywang. Kaya lagi yun ang pinakatandaan ninyo, na pag umupo kayo, lagi kayong naka-straight body para hindi mangalay yung mga balikat. At saka, importante aring ating baywang. Salamat po. Thank you for watching. At sana nagustuhan nyo po yung videos ko ngayon. Bye-bye!